Magandang araw, Pilipinas! Ako si Andrea Matias at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines, nagsampa ng 75 criminal complaints ang Bureau of Internal Revenue laban sa iba't ibang negosyo at individual na sangkot sa iligal na bentahan ng vape ngayong August 20 sa Department of Justice. Iniimbestigahan ngayon ang 3 pulis dahil raw sa gawa-gawang kaso at posibleng masampahan ng grave misconduct. Opisyal ng pasok si Alex Ayala sa US Open, isa sa most prestigious Grand Slam ng taon. Trump, mas mabuti raw na hindi muna siya sumama sa magiging pagpupulong ni Putin at Zelensky. Hinit-hit na ng BIR ang mga pasaway na vape sellers na hindi lang iligal, kundi milyones pa ang tax na iniiwasan. Nagsampa ng 75 criminal complaints ang Bureau of Internal Revenue laban sa iba't ibang negosyo at individual na sangkot sa illegal na bentahan ng vape ngayong August 20 sa Department of Justice. Sa pangunguna ni Commissioner Romeo Lumagi Jr., sasampahan ng tax evasion ang mga natukoy na retailers. Ang kabuoang tax liability ng mga naaktuhang nagbebenta ng smuggled at unregistered vape products lagpas 711.13 million pesos. Ayon sa BIR, hindi lang simpleng paglabag ito, malaking dagok din sa ekonomiya at kalusugan ng publiko. Kaya kung akala ng iba, vape lang yan, chill lang. Nope, mainit na usok ng kaso ang haharapin ng mga nahuling pasaway. Isang masaklap na kwento ng pang-aabuso ng kapangyarihan at trahedya sa pamilya ang umalingaw-ngaw ngayong linggo. Inaresto si Jason De La Rosa ng 3 pulis noong July 22 sa kasong pagnanakaw. Pero hindi itinuloy ng convenience store ang reklamo. Sa halip na palayain, biglang ikinulong pa rin siya at kinasuhan na lang ng iligal na sugal. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Arnold Valenzuela, gawa-gawa ang kaso. Ang tanong, bakit ipinilit kung wala namang complainant? Sa panig ng Napolcom, tiniyak ni Vice Chair Rafael Calinisan na iniimbestigahan ang 3 pulis. Posible raw silang masampahan ng grave misconduct, lalo na at may CCTV footage na hawak. Pero ang pinakamasakit, habang nakakulong si Jason, araw-araw siyang dinadalhan ng pagkain ng anak na si Jello, isang HR student at sakristan. Lumulusong ito sa baha hanggang tinamaan ng leptospirosis at pumanaw noong July 27. Ayon kay Caloocan Cardinal Pablo Virgilio David, si Jello ay haligi ng pag-asa ng pamilya. Pero dahil sa maling kaso at kapabayaan, isang buhay ang nawala. Isang trahedya na nag-ugat umano sa pag-abuso ng kapangyarihan, nawa makamit agad ng pamilya De La Rosa ang hustisya. Opisyal ng pasok si Alex Ayala sa US Open, isa sa most prestigious Grand Slam ng taon. Full blast na si Alex sa Big League mula August 18 hanggang September 8 sa New York. Pero teka, hindi smooth sailing ang journey dahil sa huling laban niya sa Canada, natalo siya ni Marketa Vondrousova at nasaktan pa ang kaliwang balikat. Dahil dito, 2 tournament ang nilaktawan niya. Pero good news pa rin, balik ensayo na siya sa Rafa Nadal Academy sa Spain at todo ready para sa kanyang US Open debut. At hindi lang yan, pagkatapos ng New York, diretso naman siya sa Sao Paulo Open sa Brazil. Sa raketa, bit-bit ni Alex ang Pinoy Pride. Good luck, Alex. Kayang-kaya mo yan. May sariling timing si US President Donald Trump. Ayaw muna daw niyang dumalo kung sakali mang magkita sina Vladimir Putin at Volodymyr Zelensky. Sinabi ni Trump na mas mabuti raw na hindi siya sumama sa magiging pagpupulong ng 2 pangulo. Ayon sa kanya, successful na raw ang naging pag-uusap nila ni Zelensky.
Kaya mas gusto niyang tignan muna kung ano ang magiging takbo ng usapan nang wala siya. Dagdag pa niya, hindi raw maganda ang relationship status ni Putin at Zelensky, parang laging on the rocks. Pero klaro rin ang mensahe ni Trump kung kinakailangang ready siya makisali para tuluyan ng maisara ang issue sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon, nakaparking pa ang naturang pagpupulong habang inaayos ang mga detalye. Kumbaga, waiting game muna si Trump. Observer mode bago papasok sa eksena. Hanap timing, hanap moment. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Ko si Andrea Matias, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. At ito ang DATV News Alert.